Ahlan guys, at dahil matagal-tagal nga kami hindi nakapag-rubyan, kaya ito naman yung request ng amo kong babae ngayon. At medyo marami nga itong rubyan, kaya ay hinati-hati ko na at gumawa ako ng pang-appetizer. So nalinisan ko na pala to, nababad ko na sa turmeric powder. So ito naman ay i-marinate natin sa lemon juice, seafood spices, salt and pepper para to sa ating rice. At lagyan ulit natin to ng turmeric powder. So i-marinate lang natin to sa loob ng 30 minutes or kahit isang oras. Mas maganda kasi pag matagal nakamarinate itong ating hipon para ma-absorb talaga yung spices. So ito naman ay para to sa aking among babae. So favorite niya talaga to. I-marinate lang din natin sa lemon juice, salt and pepper, and then paghaluin. So hindi ko na tinanggalan yan ng balat dahil i-oven natin yan mamaya. So tinakpan ko yan ng cling wrap and then ilagay natin to sa fridge. So ito naman ay pang appetizer. Maglagay na tayo dito ng lemon juice. Mahalaga talaga ang lemon juice sa mga seafood guys. And then naglagay na rin ako dyan ng tig 1 teaspoon na ginger, onion, and garlic powder, sweet paprika, salt and pepper to taste. And then, paghaluin at ilagay na natin to sa fridge. So ngayon, una natin lutuin ng matchbus rubian. So naglagay na nga ako dyan ng 1 tablespoon na mantika and butter. And then sinundan ko to ng lomi or lemon, cinnamon stick and bay leaves, and then magsaute na tayo dyan ng bawang, sibuyas, luya. So dried lemon pala yung nilagay ko guys and then ukay-ukayin natin to hanggang sa lumabas yung aroma niya. Tsaka natin ilagay itong ating kamatis and then red bell pepper. Sayang kasi guys wala akong mapagamitan itong red bell pepper kaya naman ay sinama ko na rin. Ukay lang natin yan hanggang sa maluto yung kamatis. Gusto ko kasi luto yung kamatis pag nagluluto ako ng mga gantong klaseng pagkain. Ang buharat lang pala na gagamitin ko dito ay maglalagay lang ako ng seafood spices and turmeric powder. Bali, tig 1 teaspoon lang kasi na-marinate naman yung ating rubian. So ngayon guys, ilalagay na natin tong ating marinated na rubian. Ito yung unang minarinate natin kanina. Madali lang pala maluto tong rubian kasi pag na-overcook to guys ay matigas na siya, parang ano na siya, parang goma, ganun. So takpan lang natin yan sa loob ng 5 minutes. Bali, first time ko pala ginawa tong matchbus rubian dito kasi kadalasan talaga ginagawa ko sa rubian is murabian, yung may adas ang kanin or yung rice. And then naglagay na pala ako dyan ng konting coriander leaves and then iset aside natin tong kalahati ng rubian para ilalagay natin yan sa ibabaw ng kanin mamaya. So at ilagay na natin tong 2 cups na basmati rice na binapad ko na nga sa tubig sa loob ng 30 minutes and then maglalagay na tayo dito ng mainit na tubig, mga 1 and 1/2 cup lang. So nakadepende naman yan sa mga amo natin kung gusto nila yung basang kanin. So dito kasi sa bahay ng amo ko dapat yung sakto lang. Ayaw nila ng basang kanin. At maglalagay na nga tayo dito ng asin and paminta habang may tubig pa tong ating kanin kasi pag wala na tong tubig mahihirapan na tayong maglagay ng asin kasi itong mga amo ko rin ayaw nila ng mga nadudurog na kanin, dapat buo pa yan guys pag sinerve mo yan sa kanila. So lutuin lang natin yan hanggang sa mawala na yung tubig and then maglalagay na tayo dito ng butter. So optional lang to guys and then ibalik natin dito yung sinit aside natin kanina na rubian and then takpan at maglalagay pala tayo dito ng hadid para hindi masunog yung ilalim ng ating kanin dahil isasalang natin yan sa mahinang apoy sa loob ng 15 minutes. And after 15 minutes nga ay luto na nga itong ating matchbus rubian. So guys for me hindi ko bet ang hipon na walang balat. Gusto ko talaga is may balat. Hindi ko alam kung bakit, parehas kami ng alaga kong dalaga. So ito na nga siya guys pwede kayong mag-garnish dyan ng mga fresh na leaves like coriander or parsley. So ito naman yung sinasabi ko sa inyo na paborito talaga ng amo kong babae. So matagal ko to bago nakuha. Talagang tinikman ko yung mga in-order nila sa Shrimpy ba yun? Basta something ganun na na rubian with butter and lemon. So naglagay na nga ako dyan ng maraming sibuyas and then bawang, lemon and butter. Then yung marinated natin kanina na rubian or hipon na merong balat and then ilagay natin yung sauce niya dyan. At saka maglalagay na ako dito ng baking paper pero binasa ko siya para yan, ang purpose niya na hindi ma-dry yung ating rubian. So after nga natin itong ma-bake sa loob ng 15 minutes ay luto na nga siya and guys yes, ang bango niya na talaga. Nakuha ko rin yung gusto kong lasa para sa amo ko kasi may pagka-similarity yung mga taste namin dito sa bahay. And then maglalagay na ako dito ng butter ulit bago natin to isa-serve. So mas maganda pag bagong luto to isa-serve agad and then naggawa na rin pala ako ng sauce nito or sauce na yan, tahina na may tubig lang. So ito naman ang sinasabi ko sa inyo na pang-appetizer natin. Nakita ko lang din to. Bali, pangalawang gawa ko na pala to. Naalala ko nung nagdagat kami or nag-chalet, gumawa rin ako nito and naubos din nila. So ano yan guys yung lumpia wrapper. Pwede din yung sambusa wrap. So hinimay-himay ko yan ng maliliit na maninipis talaga guys. Gumamit din ako ng gunting,
kung ano-anong ginamit ko para lang matapos yan. So, next time baka hindi ko alam kung gagawa ulit ako. So, ayan guys, na nga yung marinated natin na rubian kanina. Yung pang last na marinate ko to, yung may buntot pa. Pag tinanggal nyo yung balat nito, iwan nyo yung parang buntot niya. So, hihiwaan lang natin yan dyan. Baka maano ako nito. Minsan kasi guys, yung mga words na nabanggit ko dito is against pala sa policy, kaya minsan na pa-flag content ako at nadidelete ko. So yes, dali lang tong gawin guys, kailangan lang natin dyan ng harina, nilagyan ko nga ng salt and pepper and then 2 itlog at imikos-mikos lang natin yung itlog syempre. And then, ang gagamitin natin dyan ay yung ginupit-gupit ko kanina na ano pala, lumpia wrap, and then unahin natin yan paglagay sa harina, din sa itlog, and then pinakahuli dun sa ating lumpia wrapper na ginupit-gupit natin. So, yun na lang yung term na gagamitin ko. And then, ganyan lang siya kadali guys. Kasi hindi pala tumadali, matrabaho pala. So, dyan guys, ay naubusan nga ako ng lumpia wrap. I mean, hindi naman naubusan. Meron pa ako, pero tinamad na akong maggupit-gupit. Oy! So, ang gumamit na lang ako dyan ng breadcrumbs na nabili ko sa Lulu Hypermarket nung nagpunta kami doon. Bumili talaga ako para lang dito guys. So, hindi ko alam guys, kahit hindi ako inuutosan ng amo ko, pero nag-i-enjoy ako sa mga ginagawa ko. Kahit nahihirapan ako, kahit hindi niya sinabi magluto ko ng ganito, ng ganyan. Pero, ginagawa ko pa rin guys, kahit nahihirapan ako. Pero ang totoo niya talaga is para may mai-content lang ako. Pero natutuwa naman siya sa mga ginagawa kong mga pagkain sa kanila kahit papano. So, ito guys ay piprituhin na natin tong ating appetizer. So, nagpainit na ako dyan ng mantika. So, bali, alalay lang sa apoy kasi madali lang masunog itong ating lumpia wrapper. So, ang bango niya pala guys and then yung, bali, yung isa dyan na mayroong breadcrumbs ay nilagay ko nga sa freezer. So, lalagyan natin yan dyan ng dynamite sauce. Uy, diba? Hindi ako na-orient. Ang anghang pala nito. So, yes, yun lang. Syukran.